Sa banal, sakdal, dakila at makapangyarihang pangalan po ng nag-iisa nating Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, muli po ako na bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa panibagong gabi pong ito nagbigay sa atin muli ng pagkakataon na tayo po ay magkatipon-tipon sa Kanyang Espiritu. Bagaman malalayo tayo sa katawan sa isa't isa, hindi po ito magiging dahilan upang hindi natin maipagpatuloy ang mga pakikinig po natin, pagbabasa at mga pag-aaral ng Kanyang mga banal na salita na pawang Espiritu at pawang buhay, na ang Kanyang salita po lamang kung ating tinutupad, sinasampalatayanan at isinasakabuhayan, ang Kanyang salita po lamang ang makapagpapaabot sa atin ng mga kapayapaan, kagandahan ng kalooban ng Diyos o mga pagbibiyaya. Kung hindi higit sa lahat, ang mga salita ng Panginoong Hesus ang magdadala sa atin hanggang doon po sa Kanyang ipinangangako na buhay na walang hanggan. Kaya po sa gabing ito, inaanyayahan tayong muli ng ating Panginoong Hesukristo. Ihanda na po natin muli ang ating mga Biblia, maging sa ating mga tahanan, at kahit na po nag-iisa lamang tayo, dadalawa o tatatlo, wag po nating ikakahiya ang Kanyang Ebanghelyo, lalo na nga po ang Kanyang pangalang Kristo Jesus, sapagkat Siya po ang Diyos. Pag ikinahiya natin Siya, ikakahiya niya tayo sa harapan ng Kanyang mga anghel sa langit, at hindi tayo pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, tayo na, kumbidahin na natin ang lahat ng ating mga kasangbahay. Charity begins at home. Una nga po ang ating mga sariling kaluluwa, ang ating mga kabiyak ng puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay, mga kamag-anakan sa laman. At kung maliwanagan na ang ating buong tahanan, at saka tayo dadalhin ng Diyos sa ating mga kaibigan, upang sila man ay makakilala sa kagilagilalas na katotohanan ng Diyos. Sa gabi pong ito, ihanda na natin ang ating mga sarili sa gagawin po nating pakikinig. At ang atin pong pakikinggan sa gabing ito ang ika-25 mga aralin. Ito po ang tinatawag na ika-25 na propaganda, pamamahayag, evangelization, pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ang iniutos ng Panginoong Hesukristo. Una-una po sa Kanyang mga alagad na mga apostol na inilagay niya sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ngayon nga po sa mga huling araw na ito, bagaman nangamatay na ang lahat ng mga apostol, hindi po namamatay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Kanyang iglesia na Kanyang katawan, alam natin Colosos 1:18, ang Kanyang katawan na iglesia, at ito po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14, na ito ang ating tinutularan sa ngayon. Tinutularan natin ang iglesia ng Diyos, itinayo noong anyo 32. Tinutularan natin sila sa mga pamamaraan ng mga pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga po, bagaman sila o ang mga apostol ay malaunang mga natutulog sa libingan, sa pamamagitan po ng espiritual na katawan ng ating Panginoong Hesukristo sa huling araw, tayo na mga nakay Kristo Jesus, Galatias 3:29, na mga anak din naman ni Abraham, tayo po, sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Efeso 3:10,
mangangaral tayo, magpopropaganda tayo, para nga po tawagin na ng Diyos bago siya maghukom, una ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. Kaya charity begins at home. Sa mga kamag-anak muna natin, mga mahal natin sa buhay. At pagkatapos, sa ibang mga tao na labas ng ating mga familia o mga sangbahayan. Kaya mga magulang, mga tagapakinig namin, tara na po, magsama-sama tayo. At gaya po ng ating ginagawi, wala tayong kapangyarihang makapangaral, wala tayong karapatan na makapagturo, maliban na ito po ay ipagkaloob sa atin ng ating nag-iisang Diyos na si Kristo Jesus, at tayo po magpapakumbaba. Ititiklop natin ang ating mga tuhod sa kanyang pangalang Kristo Jesus, Filipos 2:10. Tayo po makikiusap, mananalangin, na pagkalooban tayo ng katalinuhan, pagkalooban tayo ng karapatan, pagkalooban tayo ng kapayapaan, na sa gabing ito'y makapag-aral tayo ng kanyang kagilagilalas na mga kaliwanagan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan. Nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal sa napakamalinis, napakasakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Naririto po kami, Panginoon, sa iyong banal na paningin. Masusumpungan mo kami sa silong ng aming mga dampang tahanan. Bagaman kami po nag-iisa, nagdadalawa o iilan sa bilang, maging kami man ang pinakahamak, pinakamaliit sa lahat ng iyong mga nilalang, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Ipinaaabot namin sa iyo ang amin pong mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Aman Diyos, maraming salamat po sa iyo sa napakamapayapa na mga araw na pinalipas mo po sa buhay naming mga mag-aanak, magkakaibigan at mga magkakapatid sa loob ng iyong banal na iglesia. Salamat Ama, hindi mo kami binabawian ng aming mga hiram na buhay. Pinakakain mo po kami dinaramtan. Pinalalakas mo po, pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. Higit po sa lahat, Ama naming Diyos, maraming salamat. Hanggang sa mga huling araw na ito'y patuloy mo kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan. Tinuturuan mo po kami, inaaralan. Ipinakikilala mo sa amin ang iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Pinalalakas mo rin, pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. Ama naming Diyos, at higit sa lahat, patuloy mong nililiwanag sa amin ang mga landas ng buhay na aming dinaraanan. Ama naming Diyos, sinasampalatayanan namin, hindi mo po kami pababayaan hanggang sa matamo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Mga abang tao po lamang kami, Ama,
At hanggang ngayon nalalaman namin, hindi pa namin naaabot ang lalong pinakamatataas na antas ng buhay Kristiyano na ibig mo po na aming maisakabuhayan. Magkagayon man, Ama, sa gabi pong ito na kami po'y makikinig na muli ng iyong mga banal at mga dalisay mong mga palatuntunan, huwag nawang maging kahadlangan upang hindi ka po magturo sa amin. Ama naming Diyos, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Isinasamo, ipinakikiusap namin sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Tulungan mo po sanang muli ang iyong hamak na alipin. Banalin mo po, linisin mo po ang kanyang puso at ang kanyang isipan. Maghari sa kanyang kalooban kung ano ang iyong katotohanan, kung ano ang nais mo na maipahayag sa mga taong naghihintay ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ito nawa ang papaghariin mo sa iyong alipin, at lumabas nawa sa kanyang bibig ang iyong tinig. At kung ito po ay mapakinggan ng iyong mga tupa, huwag kaming mag-alinlangan, matanggap naming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo. Kailanman hindi ka po namatay, at katulad po ng ginawa mong mga kaparaanan ng pangangaral sa iyong mga anak ng kanilang kapanahunan sa iyong bansa ng Israel, kung paanong inilalagay mo ang iyong salita sa bibig ng iyong mga propeta, bagaman hindi propeta ang iyong hamak na alipin, sa huling araw na ito'y gamitin mo pong isang mabuting kasangkapan ang kanyang bibig. Langkapan mo po ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung ito'y aming matanggap at aming masampalatayanan at maisakabuhayan, magsisipagtamo kami, Panginoon, nang ipinangako mo pong kung saan ka naroroon, kami rin namang lahat ay doroon. Ama naming Diyos, dumadalangin po kami sa iyo. Umaasa po kami at sumasampalataya na habang kami po'y nangakikinig ng iyong mga banal na aral, dadalawin mo po kaming lahat. Hihipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Tutulungan mo po kaming lahat na magkaroon ng mga lubos na katalinuhan sa paglutas namin sa aming mga pang-araw-araw na nakakasagupa na mga suliraning pangkabuhayan. At idinadalangin din namin na ang lahat po ng aming mga lupang pangangatawan, pagkalooban mo rin po ng mga kagalingan at ng mga kalakasan. Pawiin mo po ang mga karamdaman ng marami na sa aming inaalipin, higit na nga ng patuloy na pagtanda, panghihina at ng iba't ibang mga karamdaman. Alang-alang po sa iyong iglesia, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan na nais mong maipahayag ng iyong banal na katawan sa huling araw. Palakasin mo pa po ang aming mga lupang pangangatawan, pagkalooban pa kami ng maraming mga taon ng kagaling at kalakasan, hindi upang gugulin sa kalikuan at pagliliwaliw sa sanglibutan, kung hindi kami patuloy mong makasangkapan sa pangangaral ng iyong ebanghelyo sa buong sangtinakpan. Ama, lubos po kaming umaasa, lubos po kaming dumadalangin, na sa gabi pong ito, ikaw po muli ang magtuturo sa amin. Tutulungan mo lamang ang iyong hamak na lingkod. Hindi mo po ipahihintulot sa anumang mga pagkakamali. At ipinakikiusap namin silang lahat na mga kapatiran namin, mga kaibigan at mga mahal namin sa buhay, na nawawalay sa amin at nasa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan, na sa gabi pong ito, Panginoon, habang kami iyong inaaralan, kami po ay minsan mo pang papatungan, babasbasan at bebendisyonan ng iyong dakila at makapangyarihang kamay, sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen.
At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, tayo po ay magpapasimula na. Iharap na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating sariling pangangatawan, na katulad po sa isang haing buhay na kalugod-lugod at isang masarap na samyo sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating kusang loob na pagbabasa, pakikinig, pagsasaliksik ng mga salita ng Diyos na tunay po na dapat nating kauhawan at kagutuman, sapagkat hindi po lamang sa tinapay mabubuhay tayong mga tao, kung hindi higit na nga sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Sa gabi po namang ito, ang ating ika-25 propaganda o pangangaral ng Ebanghelyo ay ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ayon sa mga banal na kasulatan. Dito po sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo po ay walang itinatanging mga araw. Wala po tayong Father's Day, Mother's Day, Jose Rizal Day, wala tayong Virgin Mary Day, wala tayong Holy Saint Peter Day, wala tayong iginagalang na mga araw, wala tayong itinatangi na pagpupuri sa kanino man o sa ano pamang mga bagay na katulad din po ng ginagawa ng sanglibutan na tuwing dumarating yung araw ng Nobyembre 1, ipinagdiriwang nila ang araw ng mga patay. Sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat po ng araw ay banal. Sa lahat ng araw, dapat nating gugunitain, mga kapatid, una na nga ang pag-ibig natin sa Diyos, ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao, at higit sa lahat ang pag-ibig natin sa ating sariling tahanan muna. Charity begins at home. Sa lahat po ng araw, lahat ng buwan, lahat ng araw, lahat ng oras, lahat ng segundo, lahat ng wika nga minuto, segundo, sa bawat sandali, ang lahat po, habang tayo nabubuhay, ito po ay mga banal. At lahat po ng mabubuti, ito lamang ang ating gagawin. Ang pag-ibig natin sa Diyos, ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao, kasama na nga yung mga magulang natin at mga mahal sa buhay, at ang paggunita natin sa mga namamatay nating mga mahal sa buhay, lahat po ng yan ay kasama na riyan. Wala na po tayong ipinagdiriwang. Ang lahat po ng araw, taon, buwan, oras, minuto, ipinagdiriwang natin sa lahat ng gawang kabanalan. Kung bakit ito po ay ibig na ituro sa atin ng Panginoong Hesukristo, ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay, sapagkat hanggang ngayon nga po maraming mga tao, ang buong mundo, masasabi natin, lalo na nga pag November 1, All Souls Day. Bagaman malayo pa ang Nobyembre, ngayon po sa katotohanan, ngayon po ay Mayo paman din, Mayo at 30 na po ngayon. Gayon man, ibig ng Panginoong Hesus, ito po ay ating maunawaan. Kung bakit po, wala pong nakakaintindi kung ano ang kalagayan ng taong namamatay. Ang sabi ng mga espiritista, huwag naman kayo magagalit, baka may mga espiritistang nakikinig sa atin, pag namatay daw ang tao, yung kaluluwa pumapanik muna sa limbo. Kung ano yung limbo, hindi namin maintindihan kung ano yun. Pero sa kanila, yun daw ang parang space sa langit. Lahat daw ng patay, ang kaluluwa nun pumapanik muna sa limbo, at naghihintay daw po ng babaeng mabubuntis at saka papasok na muli. Papasok na muli doon sa buntis na tao. Yun po walang katotohanan Kaya nga dapat ituro ito sa atin sapagkat walang nakakaunawa, walang nakakaintindi kung ano ang katotohanan tungkol sa mga taong patay.
Bakit walang katotohanan ang mga espiritista sa paniniwala merong wika nila yung ano ba ang tawag to? Yung tinatawag reinkarnasyon. Wala pong reinkarnasyon akong nakikita sa Biblia o nababasa man. Mga kapatid, sapagkat kung totoo yung reinkarnasyon, sana po hindi na dumami ang tao. Magmula doon sa halamanan ng Eden, 2 tao lang, si Eva at si Adam. Nagkaroon sila ng anak na lalaki, na 2, si Cain at si Abel. Ang una, itatanong mo, saan ang galing yung kaluluwa na pumasok sa tiyan ni Eva para ipanganak si Cain at si Abel? Naintindihan ba ninyo? Kung totoo yung reinkarnasyon kay Eva at kay Adam palam, kailangan naghintay ng kamatayan si Eva at si Adam, mga kapatid, para yung kaluluwa nila papanik sa limbo at mag-iintay ng mabubuntis na babae. Kung hindi na dumami nga ang tao, wala nang babaeng ipinanganak Naiintindihan ba ninyo? Hindi na sana dumami ang mga tao sa lupa. Mali po yun. At gayon din naman, ang sa mga iglesyang kinagisnan, simbahang Katoliko, hindi na naiintindihan kung ano kalagayan ng mga patay Nariyan ang mga paniniwala nila, bumabangon daw yung kaluluwa ng namatay, nagmumulto raw, dumadalaw daw. Dumadalaw daw po sa mga mahal sa buhay. At ang marami naman, nakikipag-usap pa sa mga patay nila para itanong kung saan naitago yung deposito ng pera na naiwan at hindi na ilipat sa kanila ng mga naulila. Yung iba naman ng mga relihiyon, hindi mga Kristiyano, dumadalaw sa libingan, yung marami, napakapanatiko, o yung mga incheck. Nagdadala ng pagkain, nagdadala ng siopaw, nagdadala ng mami, sigarilyo, kung ano yung paborito nung namatay, inilalagay sa kabao, doon sa nicho, nilalagyan nila ng insenso at nananalangin sila, pinakakain nila ang kanilang mga patay. Na ano pat sari-sari, hindi ko na kailangan isa-isahin. Bawat isang relihiyon, bawat isang wika nga, pananampalataya, Kristiyano man, Hindus man, Muslim man, o ano man ang kanilang kinagisnan, iba't iba ang kanilang mga pananampalataya. Mga kapatid, tungkol sa kalagayan ng mga taong patay. Dadapwat, isipin natin na ito po ay mayroong kasagutan. Sapagkat may ipinakikilala ang Biblia, ang mga banal na kasulatan, na meron tayong dapat basahin sapagkat doon sa mga aklat na yon, doon natin masusumpungan ang kasagutan. Kaya nga, bilang pagpapasimula, alin po baga ang dapat nating kuhanan ng kasagutan sa ating mga katanungan tungkol po sa kalagayan ng mga patay? Sa aklat po ng Propeta Isaias sa kanya pong 34:16. Buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid. Isaias 34:16. Ganito po ang dito ay sinasabi. Atin pong pakinggan sa Isaias 34:16. Ang maliwanag po na dapat lamang nating pagtanungan. 34:16 ng Propeta Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Putulin ko po muna, ano ba ang aklat ng Panginoon? Ang mga banal na kasulatan po, ito po. Itong mga binabasa namin sa inyo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ayan. Sa Biblia lang, lahat ng itatanong natin ay sasagutin. Hindi na kailangan tayong humanap pa ng ibang mababasa. Hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kaniyang kasama. Bakit? Sapagkat iniutos ng aking bibig. Kaninong bibig ang tinutukoy? Bibig ng Diyos. Ito palang Biblia, utos pala ito ng Diyos. Nang iutos niya, ano nangyari? Sapagkat iniutos ng aking bibig.
at pinisan, pinagsama-sama sila ng kanyang espiritu. Kaya nga po ang Biblia, magtataka kayo, ito po ay binubuo ng 66 na mga aklat. 30 mga kapatid at mga magulang, 39 na mga aklat. Magmula sa Genesis hanggang kay Propeta Malakias. Sinulat magmula ni Moses at ng iba't ibang mga propeta na naghali-halili sa kasaysayan ng Biblia, ni Isaias, ni Daniel, ni David, ni Ezekiel, ni Jeremias, ni Sefanias, ni Amos, ni Oseas, hindi po sila nagkita-kita. At ang mga aklat na ito'y napasulat, ito'y nahukay ng mga arkeologo. Magtataka kayo, hiwa-hiwalay ang mga tao na yan, no? At hindi ito nabulok sa sangkalupaan. Nahukay pa ito, preserbado. At ito nga po, mga kapatid, ang pinagsama-sama ng mga taong pantas, mga scientifico. Una, binuo itong 39 na mga aklat na ito, tinatawag nilang Old Testament. At pagkatapos nga po, 1948, sa gitnang silangan, nahukay ang mga scroll. Dito ikang mga shepherd ng mga nag-aalaga ng mga hayop doon sa gitnang silangan, sa isang yungib, sa Mediterraneo. Nahukay po nila. At magmula kay Mateo, kay Marcos, Lucas, mga kapatid, kay Juan, hanggang kay Juan Apokaliptiko na sumulat ng huling aklat sa Bagong Tipan. Ito po, pati ang sulat ni Pedro, mga kapatid, ang sulat ni Santiago, ang sulat ni Apostol Pablo, lalo na nga, hindi naman po ito magkakasama eh. Totoo, ito mga Kristiyano na, ang mga tao na ito, nakasama ng Panginoon, sinugo ng Panginoon, pero magtataka kayo, ito hiwa-hiwalay eh. At maraming digmaan, maraming dilubyo, maraming lindol, maraming baha ang dumaan sa buong sanglibutan, pero nanatiling preserbado. Bakit po? Iniutos ng aking bibig. Pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya magmula nung mga panahong nahukay ito ng mga arkeologo, bagaman ibig kong maunawaan natin, mga kapatid, bago pa man 1948, meron na pong Biblia. Meron na pong Bagong Tipan. Meron na pong tinatawag na Matandang Tipan, na ito po'y pinagsama-sama na, at kung meron pa mang nahuhukay, mula noong 1948 hanggang ngayon, yun po ay nagpapatunay lamang na yung mga kasaysayan ng Matandang Tipan at Bagong Tipan ay pulos na katotohanan na ito po ay mga salita ng Diyos. Iniutos niya yan, magkasama-sama yan. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, masisira ang langit, masisira ang lupa, ang aking salita ay hindi masisira. Sa huling araw, nakikinabang tayo ngayon. Bakit? Sinalita ng Diyos. Ano? Kung may problema kayo, kung may lulutasin kayo, kung may pag-aaralan kayo, basahin niyo ang mga banal na kasulatan. Una, Matandang Tipan, 39 books altogether. And the New Testament, 27 books altogether. They will bound together through the power of the commandment of God. And they turn out to be one single Bible, which we now call is the Holy Bible. Kaya nga kung tawagin ang Biblia, Biblion, ito po ay mga salita. At bakit tinatawag na banal? Sapagkat mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ito nga ang ating ginagamit sa ating pag-aaral. Paano nga natin maliliwanagan sa pamamagitan ng Biblia kung ano ang kalagayan ng mga tao kapag tayo ay patay na? Buksan natin ang Bagong Tipan, Mateo 22:29. Panginoong Jesucristo ang magsasaysay sa atin.
Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng mga kasulatan ni kapangyarihan man ng Diyos. Una sa lahat dito, itinuturo ng Panginoong Hesus bakit kailangan ang Biblia lang ang dapat nating alamin. Bakit ang banal na kasulatan lang ang dapat nating basahin? Bakit ang Biblia lang ang dapat nating pakinggan at pag-aralan? Nagkakamali tayo kung hindi natin babasahin ang Biblia. Magkakamali tayo kapag hindi natin binasa o pinag-aralan ang Biblia. Bakit? Hindi natin malalaman ang mga banal na kasulatan, kung ano nasa loob nito. Hindi natin malalaman ang kapangyarihan ng Diyos. Napakaganda po. Sa ibang talata, ang wika ng Panginoong Jesucristo, nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng mga kasulatan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, it is a must to understand, to read, to acquire wisdom from the Holy Scriptures. Dito lang tayo makakakuha ng katotohanan. Ano ang ipinapayo maging ng mga apostol, mga iginagalang na tagapakinig, tungkol po sa mga banal na kasulatan? Ayon sa mga apostol mismo ng Panginoong Jesucristo, kung sinasabi ng Panginoon, nagkakamali tayo dahil sa hindi natin pagbabasa ng Biblia at hindi natin natututuhan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano nga, ito ba'y pinatototohanan din ba ng mga apostol na katulad ni Santiago? Buksan po natin ang Santiago sa kanyang Kapitulo 1, versikulo 16. Huwag kayong magkamali, mga minamahal na mga kapatid. Huwag kayong magkasala, ang wika ni Apostol Santiago, sapagkat yung pagkakamali, wika nga natin to err is human. Ang magkamali o magkasala ay tao, sapagkat lahat ng tao nagkakasala. But to forgive is divine. Dadapot ang pagpapatawad ay kabanalan. Ang wika ni Apostol Santiago, mga kapatid, huwag kayong magkasala. Mga minamahal na mga kapatiran, ang ibig sabihin, magbasa kayo ng Biblia. Unawain ninyo kung anong kalooban ng Diyos, hindi kung ano-anong mga nobela, teleserye, kung ano-anong mga nobela ng pag-ibig na hindi mapapakinabangan, pulos mga wika nga tampuhan, romansa, mga bagay ng tao at mga bagay ng sanglibutan. Una sa lahat, babasahin natin ang mga banal na kasulatan, mga kapatid. Kaugnay po sa ating mga pag-aaral, ano ang isang bagay na napakasama na hindi nagagawa ng bawat tao na walang naiintindihan tungkol sa Biblia o sa mga aklat ng Panginoon? Buksan ninyo ang inyong Ebreo, Kapitulo 3 at versikulo 10. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, laging sila ay nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit, hindi nila nangakikilala ang aking mga daan. Isang napakalaking pagkakamali po na nagagawa ng bawat tao. At dito po si Apostol Pablo ang nagsasalita sa kanyang Ebreo 3:10. Pinangangaralan niya ang mga Israelita, yung mga anak ng Diyos noong araw. Yun ang pinaka-iglesia ng Diyos noong araw. Yun ang Israelita sa laman. Prinsipe ng Diyos, bahay ng Diyos, bayan ng Diyos. Pero ang wika ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, laging nagkakamali ang kanilang mga puso. Kaya ako'y nagalit sa lahing ito, ang kinakausap, yung mga Israelita, nagalit ako sa lahing ito. Yung kanyang sariling bayan mismo, kinagalitan ng Diyos. Bakit nga po? Anong dahilan? Hindi nila nangakikilala ang aking mga daan.
Bakit po? Hindi nga po nagbabasa ng mga banal na kasulatan. At sa ibang talata, sinasabi ng Panginoon, iginagalang ako ng kanilang mga labi. O kasama na rin, pati tayong mga tao sa huling araw. I am a Christian, hallelujah, praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord, amen. We are the children of God. Lahat Kristiyano, lahat anak ng Diyos, pero tanungin mo sa Biblia, hallelujah, praise the Lord. Hindi po naman lahat ng nagsasabing sila yung mga Kristiyano, mga anak na ng Diyos at papasok sila sa langit Totoo ba yan? Mateo 7:21, basahin ninyo. Hanggang 27, mga magulang, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sila lamang na sumusunod sa utos ng aking Ama na nasa langit. Paano mo masusunod ang utos ng Ama na nasa langit? Ang mga utos ng Diyos nasa Biblia, hindi mo naman binabasa. Kaya nagkakamali kayong mga hallelujah, amen, praise the Lord. Huwag ninyong panghawakan na parang ginagawa ninyong passport ang pangalang Kristo Jesus para makarating sa langit. Totoo, ang Panginoong Jesucristo ang may kapangyarihang magligtas sa atin, pero inaabuso ninyo. Hallelujah, amen, praise the Lord. Hindi naman ninyo naiintindihan, hindi nyo nalalaman kung ano ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo na dapat naroon kayo. Nasa Iglesia Luteriano kayo, nasa Trinity kayo, Iglesia Apostolika Katolika Romana kayo, Iglesia ni Manalo kayo. Kayo na nakakaalam kung anong uri kayo. Kaya nagagalit ang Diyos, kaya maraming ondoy, kaya maraming delubyo sa lupa, maraming peste, maraming wika nga, kagilagilalas na bagay na nagaganap at libo-libo, milyon-milyon mga taong nangamamatay nang dahil nga po nagagalit ang Diyos. Bakit? Ang mga tao patuloy sa pagkakasala dahil hindi nila binabasa ang mga salita ng Diyos sa mga banal na kasulatan. Hindi nila nakilala ang daan ng Panginoon. Hebreo 3:10. Alin po baga naman ang mga kasulatan na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na marapat pag-aralan nga ng lahat ng tao? Inuulit ko na naman ang tanong. Uulitin ko rin ang sagot sa inyo. 34:16 ng Isayas, hindi na po ito mangangailangan ng kanyang kasama. Sa makatuwid, napakaliwanag po ang Biblia lamang, mga kapatid at mga magulang. At ito'y pinatutuhanan din ng Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawan tao, sa katotohanan bilang katunayan na hindi lamang natin makukuha ang tungkol sa kalagayan ng mga patay kung patay na, kung hindi makukuha natin, malalaman, matututuhan ang daan papunta doon sa langit. Totoo ba yan? 5:39 ng San Juan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, Biblia, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito, siya, ang Biblia, ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Basahin ninyo Biblia, wika ng Panginoong Jesucristo. Inaakala ninyo meron kayong buhay na walang hanggan. Saan? Sa pagbabasa ng Biblia. Bakit? Pag nagbasa ka ng Biblia, ano matututuhan natin? Ito ang magtuturo sa inyo, ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kanino? Tungkol kay Kristo. Mga kapatid, sino ba ang Panginoong Jesucristo? Ako ang daan, ayan. Ako ang pintuan. Ako ang ilaw. Ako ang buhay na walang hanggan. Ang sino mang lalapit sa akin, papasok sa akin, lalakad sa akin, makakasumpong ng kaliwanagan, mula sa kamatayan lumipat na sa buhay, at ang buhay na walang hanggan. Talagang ang Panginoong Jesucristo lang ang pintuan. At kung paano tayo makakapasok sa langit, dadaan, kakatok tayo sa Kanya. At kung tunay ang ating hangarin, wala tayong kapaimbabawan na tayo maglilingkod sa Kanya hanggang kamatayan at magtatapat sa Kanya,
papapasukin tayo doon sa buhay na walang hanggan. At ang wika pa man din ng Panginoon, ang sino man hindi makakalapit sa akin maliban sa ilapit siya ng aking Ama. At ang sino man hindi makakaparoon sa Ama maliban sa akin, maliban sa Kanya na pintuan, maliban sa Kanya na daanan, maliban sa Kanya na ilawan natin, maliban sa Kanya na siya ang punong kahoy ng buhay. Kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa, mga kapatid at mga magulang. Napakahalaga po matutuhan natin at basahin ang Biblia. Una na nga sa lahat, ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagtuturo sa San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya hindi ka pwedeng pumaroon sa Ama kung hindi ka dadaan kay Kristo. Hindi ka makakarating kay Kristo kung hindi ka dadali ng Ama sa Kanya. Sino ba siya? Siya rin ang Ama. Yun ba'y mahirap intindihin? Mga tagapakinig ngayon, ano pa ang mga pagpapatunay na mula sa mga banal na kasulatan? Tungkol po sa ipinakikilala, dito nga po sa ating pag-aaral, ano nga po baga ang kalagayan ng mga patay na tao ayon sa banal na kasulatan? Pumapasok na tayo sa ating paksa. Ano ba magiging kalagayan ko, kapatid na junior, kung ako'y patay na? O kahit na ako, si Cirilo Gonzales, mamamatay din ako. Baka mamaya, patay na ako. Bukas, atakihin ako sa puso, sa makalawa. Masagasaan ako sa daan. O ano man ang mangyari sa akin, matulog ako, hindi na ako magising. Lahat naman ng tao mamamatay. Kaya nga, importante, malaman na natin kung anong kalagayan natin kapag tayo mga patay na. Ano nga ang kalagayan natin kapag tayo patay na? Ayan na. Buksan na natin ang Biblia na ipinag-uutos ng Panginoon na ating babasahin para maging matalino tayo at matuto kung ano ang tunay na kalagayan nating mga patay. Ecclesiastes 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay, makinig kayo, sa araw at oras na ito, ako, kayo, buhay pa, nakikinig pa nga tayo, matalino pa tayo. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. 9:5 Ecclesiastes. Tayo ngayon buhay pa. Ako alam ko kung ano ang gagawin ko mamaya. Buhay pa ako . Buhay pa asawa ko, si kapatid na Rosita. Nakikita ko siya ngayon. Nasa loob ng bahay. Buhay pa . Kilala ko pa ang aking mga anak. Si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel. Ang aking mga manugang, ang aking mga apo. Buhay pa. Meron pa tayong huwisyo. Nakakaunawa, nakakaintindi, maliwanag pa ang isipan natin. Bakit? Nalalaman ang wika ng Ecclesiastes 9:5, nalalaman ng mga buhay. Ayan. Na sila ay mga mamatay. Alam ko, mamamatay naman tayong lahat talaga . Ano ang pagkakaiba ng mga buhay sa mga patay? Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Ayan. Pagpatay na ang tao, halimbawa, nasa kabaong na, halimbawa, si kapatid na Cirilo, patay na. Lapitan man ako ni kapatid na Rosita, na aking mahal na asawa at ng aking mga anak at mga apo. Darling, dear, kilala mo ba ako? Si Rosita ako. Hindi ko na siya makikilala, patay na ako . O lalapit naman yung mga anak ko, Daddy, ako po si Ruthie, ako po si Emmanuel, ako po si Noel. Makikilala ko pa ba sila? Patay na ako, wala na akong pagkakilala. Maski ang mga apo ko, Lolo, kilala mo ba ako? Wala na akong nakikilala. Bakit? Ang alaala sa isang taong patay ay nawala na, nalimutan na. Ano pa nawawala sa mga taong patay? 9:6, ituloy natin. Ecclesiastes
din po. Maging ang kanilang pag-ibig. Ayan. Hindi na pwedeng umibig. Ngayon nakikita natin meron pa mga taong, alam ba ninyo yung necromancy? Merong napapatunaya, may mga tao, ewan ko kung anong klase ng relihiyon yun, yung patay nila, sinisipingan pa. Yung dumadalaw sa libingan, habang sariwa pa yung bangkay nung namatay na asawa, sinisipingan pa yun. Mga magulang, necromancy. Gawa ng mga demonyo. Wala po sa Biblia yun. Kakatakot yun. Mga kapatid, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, na wala na ngayon, na wala at wala man silang anumang bahagi na ano paman magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Dapat ito malaman ng lahat ng mga tao. Yan yung mga espiritista, isang uri ng kulto ng mga relihiyon. Sa kanila ang patay, kinakausap pa nila. Mga magulang at mga kapatid. Ay di ba ano yung tinatawag nila ng mga seances? Lalo na sa Amerika, ang gumagawa niyan, yung mga mayayamang mga tao, mga pantas ng mga tao, dinadakila yan. Mga kilalang mga tao, mga, kung hindi man sila membro ng spiritist churches, umaanib sila, nagdodonar sila, nagbibigay ng malaking halaga. Mga iginagalang na mga kapatid at mga magulang, para makausap ko yung nanay ko, na mahal ko. Para maitanong ko sa tatay ko na matagal nang patay kung saan itinago ang mga testimonyo, ang mga kontrata na hindi na ilipat sa aming pangalan bago namatay. Hindi ba totoo yan? Mga kapatid at mga magulang, ang wika ng Biblia, ang isang tao kapag pagpatay na, wala nang pag-ibig, wala nang pagtatanim, wala nang pananaghili, ang lahat ng bagay. Limutan na nila yon. Kung saan inilagay yung testamento ng lupa, saan itinago ang mga gold bullion o mga perlas na ibinoon kung saang lugar sa sanlibutan. Wala na po yun, wala na. Mga kapatid, yun nga, hindi nga nila naiintindihan. Nagkakamali at nagkakasala nga ang maraming mga tao. Bakit? Hindi po sila sumasangguni, hindi sila nagtatanong sa Diyos, hindi sila nagbabasa ng Biblia, at ang kanilang sinasanggunian, yung mga tao na mga leader ng mga kaluluwa, o yung tinatawag ng mga espiritista. Ngayon, ito ang tanong natin na maliwanag. Kapag namatay na po tayong mga tao, una po sa lahat, ano-ano po baga ang mga sangkap na bumubuo sa ating mga pagkatao? Ako, nakikita ninyo, nakikita ko kayo. Kung sino man kayo, wala naman tayong pagkakaiba. May pagkataong nasa labas tayo. Ayon sa Biblia, may pagkataong labas. Alin po iyan? Yan po ang alabok ng putik na kinuha ng Diyos nang lalangin ang ating ama na si Adam at hiningahan ng kanyang hininga ng buhay. Yan ang pagkataong labas, yung nakikita. At sa Biblia, meron ding pagkataong loob, mga kapatid at mga magulang. Pero lubos nating unawain, ano-ano nga po baga ang tatlong ang mga dakilang sangkap ng katawan ng tao? Una, basahin natin ang 3:19. Tama ba si kapatid na Cirilo? Merong katawang panglabas na nakikita natin na mula sa alabok ng lupa. Genesis 3:19. Sa pawis ng iyong mukha, ang kausap si Adamo, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat sa lupa ikaw ay kinuha, sa lupa, sa alabok ng lupa, ikaw ay uuwi, ikaw ay magbabalik. Sino kausap? Ang unang nilalang na tao. Sino ang unang nilalang? Si Adam. Sinabi ng Diyos kay Adam, ikaw
ay nagmula sa lupa. Magmula sa lupa, pag namatay ka, sa alabok, ikaw ay mauwi. Yung pagkataong labas, yun ang unang-una na dakilang sangkap nating mga tao. Mga iginagalang na kapatid, meron bang pagpapatunay pa na mababasa sa Biblia tungkol sa katawang lupa na pag namatay tayo, babalik tayo sa alabok, mabubulok? Ecclesiastes 3:20. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako sa libingan. Lahat ay buhat sa alabok. At lahat mga uuwi sa alabok ng lupa muli. Ang ganda po. Ngayon, ang ating itatanong, ano naman ang iba pang dakilang sangkap? Ang una nga, yung katawan lupa, mabubulok sa alabok, babalik sa lupa. Ano naman po ang ikalawa? Aklat ng mga Bilang 27, ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Let the Lord, sa Bibliang English po natin basahin, Numbers 27 and the verse is 16, King James Version. Mas maliwanag po sa English. Let the Lord, pabayaan ang Panginoon, the God of the spirits, ang Diyos ng mga espiritu. Ayan. Plural yung espiritu kasi maraming tao na nilalang siya. Merong mga espiritu. Bakit po? Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation. Let the man, the God of all the spirits of flesh, set a man over the congregation. Dito po, kung liliwanagin sa Tagalog, ang itinuturo sa atin ng Biblia, ang Panginoon Diyos ng lumalang ng mga tao, sila po ay nilagyan ng espiritu. Hayaan ika ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng espiritu ng mga laman. Dito, tinutukoy lahat ng laman. Kasama po ang laman nating mga tao at ang laman ng lahat ng mga hayop. Sapagkat alam natin yung mga hayop, lahat ng hayop na nabubuhay, ibon, aso, kabayo, at maging mga isda sa dagat, lahat ng umuusad, merong buhay yan. Buhay nga eh. At yung buhay na yon, kaya nabubuhay, mga kapatid, meron pong tinatawag na espiritu. Kaya nga dito ang sabi ng Biblia, Aklat ng mga Bilang 27:16, pabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng mga laman, na may espiritu. Mga kapatid, yun ang kinukuha natin. Ay ano? Ano ang gagawin? O ano ang mangyayari doon sa espiritu na yon? Ecclesiastes 12:7. Then shall the dust, ayan po. Kanina, ang unang pagkatao natin, mauuwi sa alabok kasi galing sa putik eh. Pero, merong tinutukoy po na espiritu. Ano po ang mangyayari sa espiritu na yon? 12:7, pag namatay na tayo. Then shall the dust return to the earth as it was. Ang alikabok ay babalik muli sa alikabok na kanyang pinanggalingan, and the spirit shall return unto God who gave it. At ang espiritu, alin ba yung espiritu? Ang wika sa Genesis paman din, at hiningahan ng Diyos ang butas ng kanyang mga ilong ng espiritu ng buhay. The spirit of life. Hindi po gagalaw si Adam, kahit na korting tao na siya, korting lalaki, kung hindi po hiningahan ng hininga ng buhay. Kaya nga po, ang ikalawang dakilang bahagi ng ating katawan tao, una, alikabok, babalik sa alikabok, lupa.
Ikalawa, yung espiritu ng buhay. Ano ang wika dito? The spirit shall return unto God who gave it. Ang espiritu, alin yun? Yung espiritu ng buhay ay babalik sa Diyos na nagkaloob nito. Mga iginagalang na mga magulang po namin at mga kapatid. Ngayon, ang atin pong itatanong paman din. Nabanggit mo, kapatid na Cirilo, meron din palang espiritu ng buhay yung aking mga aso. Ayan, merong mga kapatid tayo sa iglesia, napakahilig sa tinatawag na pag-aalaga ng mga aso. Ayan, sila kapatid na Ruth, doon sa Marikina. Nakikita ko sa Facebook, yung aking apo, si Micah at si Laika, ang daming asong inaalagaan. Lolo, maaaring itanong sa akin yan ng aking mga apo. Pag namatay itong aking mga aso, sabi ninyo, meron din palang espiritu ng hininga ng buhay ito. Saan po pupunta ang espiritu na ibinigay ng Diyos sa kanila? Babalik din po baga sa Diyos? Una, nasa ambahan Diyos, di nasa langit. Babalik ba yung espiritu ng mga hayop sa Diyos sa langit? Hindi po ako ang magbabasa. Nakita ninyo, kaya importante ang Biblia. Nagkakasala tayo. Alam po ninyo din sa Amerika, sa tambakang mayayaman, mga Katoliko, mga Protestante, yung kanilang mga aso, meron pa pinababasahan ng Ebanghelyo yan. Gusto rin daw nila makarating sa langit yung mga aso nila. Katabi pa sa pagtulog, katabi kasama sa pamamasyal, nasa kotse pa nila kahit saan pumunta. At kumukumbida, literal ito, hindi ako nagsisinungaling sa inyo, may mga mayayaman dito, mga Katoliko at Protestante, pinakikita rito yan, talagang tinuturuan pa nila ng Ebanghelyo dahil gusto nila makarating din sa langit. At hindi lang yun, pinababautismuhan pa, pinabibinyagan pa, pinababasbasan pa. Ay, nako po. Palibasa mayayaman, ang bawat galaw naman ng mga pare, ng mga ministro, ng mga pastor Protestante, salapi yan, salapi. Bagaman social activity lamang yan, wala namang kinalaman sa pagpanik sa langit yung mga hayop na yan, yung mga aso na yan. Pero babayaran sila. Tatanggihan mo ba yan? Salapi yan? Balik tayo sa tanong. Saan nga mapupunta ang mga espiritu ng buhay na ibinigay ng Diyos sa mga hayop? Ecclesiastes 3:21. Sinong nakakaalam ng diwa ng mga tao? Kung napapailang lang, makinig kayo, yung diwa ng mga tao, yun ang espiritu ng buhay. Yung espiritu ng buhay, sabi kanina, ang espiritu ng buhay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Papailang lang sa itaas. Bakit? Sa langit nang galing ang hininga ng ating buhay sa Diyos na nasa langit. Yung kaluluwa yung espiritu ng mga hayop. At ang diwa, yan, pag sinasabing diwa, sense, paano ka ba magkakaroon ng sense kung wala kang espiritu? Ang espiritu po ang bumubuhay, mga kapatid. Kung walang espiritu, ang isang katawan patay. Tandaan ninyo yan. Ang espiritu nga na hininga ng buhay ng mga hayop, saan mapapunta? Ecclesiastes 3:21, ulitin natin. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napapailang lang at ng diwa ng hayop ng mga aso? Ayan. Kung napapaibaba sa lupa. Yung espiritu, yung hinga ng buhay ng mga aso, ng mga hayop, ng mga pusa, lahat ng hayop, babalik din po sa lupa. Paibaba sa lupa. Kaya kayong mayayaman, sabagay marami kayong kwarta na itinatapon lang ninyo, mga tagapakinig namin, dito sa Amerika, ako mga bilyonaryo yan, may mga aso, niyayakap, pinahalikan, pinakakain sa restaurant, dinadala sa beauty salon, nakikinig pa ng ebanghelyo, pagkatapos pinababautismo pa. Gusto ko mga aso ko, makarating sa langit. Hindi nyo naiintindihan hindi naman para sa langit ang mga hayop. Ang mga hayop para sa lupa. Kaya pag sila'y namatay, ang espiritu ng diwa nila ay paibaba. Tayo lang mga tao. Kaya nga, sa lahat ng nilalang,
tayong mga tao ang kalarawan ng Diyos. Hindi tayo kalarawan ng gorilla, ng tiyonggo, ng unggoy, ng pitbull o ng kung ano-anong mga hayop. Mga kapatid, at tayo lang ang importante sa paningin ng Diyos. Kaya naman tayo naman ang inaasahan ng Diyos na gagawa ng mabubuting gawa, lalo na nga ng pangangaral ng Ebanghelyo para mailigtas natin sa tiyak na kamatayan sa impyerno ang ating mga mahal sa buhay. Charity begins at home. At ang lahat ng ating wika nga makakadaupang kapwa-tao. Ngayon, ano naman ang ikatatlong dakilang sangkap ng ating mga pagkatao? Naunawaan na natin ang katawang lupa, babalik sa lupa, mabubulok. Naunawaan na natin ang espiritu ng buhay, babalik sa langit. At ang mga hayop, kung may espiritu man sila, babalik naman sa lupa. Ngayon, ang tanong natin, meron pa bang ikatatlo na dakilang sangkap tayong mga tao? Buksan po natin ang aklat ng mga awit. Sa kanya pong 119 at 25, ganito po ang sinasabi ng mga santong sulat. Ang kaluluwa ko, ang nagsasalita ay si Propeta David. Ang kaluluwa ko ay dumidikit sa alabok. Hanggang dun lang tayo, mga kapatid. Nalalaman ni David, mamamatay din siya. At ang kaluluwa niya, babalik sa tinatawag na alikabok ng lupa. Babalik. Pupunta muli sa lupa, mabubulok. Mga tagapakinig natin. Sa makatuwid dito, napakaliwanag, sa maikling pananalita, tayo pong mga tao, may tatlong sangkap na dakila. Yung tinatawag na pinakapangunahing sangkap. Alam natin, ang katawan natin bilang materyang katawan, marami tayong sangkap. Meron tayong mata, may tenga, may ilong, may paa, may kamay. At yung dugo natin, kung bubusisiin at yung ating mga kalamnan, ang daming sangkap niya, billions of chemical structures. Sabi nga ng mga doktor at ng mga sayantipiko, kutakot-takot. May mga mineral, may mga vitamina, may iron. Sa maniwala kay siya hindi, ang dugo natin meron pang copper, may ginto, may cobalt. Kung ano yung mga mineral na nahuhukay sa lupa, yun din po nakukuha sa ating katawan. Bakit? Sapagkat tayo nga ay nanggaling sa lupa. Mga iginagalang na tagapakinig. Dito inaunawaan natin, meron tayong 3 great portions in our being. Meron tayong 3 dakila sangkap ng ating pagiging isang tao. Una, ang katawang panglabas. Yan nga po ang tinatawag na putik. Pag namatay, yan po ay babalik sa lupa. Matutulog sa alabok ng lupa. Ang ikalawa ay ang hininga ng buhay, ang espiritu ng buhay. Yan ang ibig lang sabihin ng espiritu. Kung wala tayong espiritu, wala tayong buhay. Sa 6:63 ang wika ng Panginoon ay napakaliwanag. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Makinig kayo mabuti, oh. Sa laman ay walang pakinabang. Itong laman natin, ang ibig sabihin, pag wala tayong espiritu, hindi gagalaw ito. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman, kung walang espiritu, walang pakinabang. Void. Mga kapatid, walang kapakinabangan ang isang bagay na walang pakinabang. Kung ang tao man magandang lalaki, mataas, maputi, pero patay naman siya, ibig sabihin, walang espiritu ng buhay, walang pakinabang. Yun ang bumubuhay. Yan ang ikalawang dakilang sangkap. At ang ikatatlong sangkap, mga kapatid at mga magulang, naliwanagan po natin ang kaluluwa ko. Yan. Ito naman ang pagkatao natin na nasa loob. Ito po ang ating budhi. Itong kaluluwa.
Itong kaluluwa na hahatulan sa ikalawang pagparito, itatapon sa impyerno, kaparusahang walang katapusan kung hindi nila natutuhan ang nilalaman ng banal na kasulatan. Impyerno kayo. Yung kaluluwa, yung pagkataong nasa loob. Mga iginagalang na tagapakinig po namin. Yan ang itatapon sa impyerno. At yan walang kamatayan. Yung kaluluwa na yon, walang kamatayan sa kaparusahan. At kung ikaw naman ay nagbasa ng Biblia, natutuhan mo ang Biblia, hindi ka nagkakasala at hindi ka nagkakamali, kabaligtaran naman. Doon tayo sa kalangitan kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Mga magulang at minamahal na mga kapatid, sabagkat tatlo ang dakilang sangkap. Ang alabok, na katawang panglabas, ang kaluluwa, katawang pangloob, budhi, at ang ikatatlo, ang espiritu, ang bumubuhay. Mga kapatid, ano nga po ang mangyayari sa tatlong ito kapag namatay na tayong mga tao? Yan, magandang tanong yan. Ano nga kapatid na Cirilo, ang mangyayari dyan sa tatlong iyan? Kung sa bagay, ipinaliwanag na ninyo Ang katawan natin, mabubulok, babalik sa lupa. Ang kaluluwa natin, matutulog sa lupa, kasama ng alikabok, maghihintay ng ikalawang pagparito. Ang espiritu ng buhay, babalik sa kaitaasan. Paano mo patutunayan sa amin na totoo nga ang sinasabi mo, ang tatlong ito pala, pagpatay na ang tao ay magkakahiwa-hiwalay? Basahin natin ang Biblia, na ipinag-uutos na pag-aralan natin, Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay. Magkakahiwa-hiwalay po. Alin? Hanggang sa paghihiwalay, paghihiwa-hiwalay ng kaluluwa. Una, kaluluwa. Espiritu, ikalawa. At ng mga kasukasuan at ng mga utak. Saan mo ba makikita ang kasukasuan at ang utak? O di sa katawang panglabas, yung galing sa lupa na nahihipo ninyo, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at haka ng mga puso ng bawat tao. Sa makatwid, kapag tayo po ay patay na, ang kaluluwa natin, ang espiritu natin, ang katawang lupa, magkakahiwa-hiwalay. Ang lupa o ang katawang panglabas na kinuha sa lupa, babalik muli sa lupa, sa alabok ng lupa. Ang kaluluwa, ang budhi, ang pagkataong loob, kasama rin ang wika ni Propeta David, ang kaluluwa ko natutulog sa alabok ng lupa, dumidikit sa alabok ng lupa. Makakasama ng katawan natin yan, ang espiritu. Mga kapatid at mga magulang, ay makakasama doon sa kaitaasan, babalik na muli sa nagbigay sa kanya. Ngayon, ang tanong natin ay ito, hanggang kailan mananatili ang mga patay sa kani-kanilang mga libingan ayon sa Biblia? Hanggang kailan mananatili na hiwa-hiwalay ang katawang lupa, ang katawang espiritual o ang kaluluwa at ang espiritu ng buhay? Buksan natin ang pangyayari sa kasaysayan ng kamatayan ni Lazaro sa aklat po ni San Juan 11:24 na ganito po ang ipinaliliwanag. Si Marta ay nagsabi sa kay Jesus, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa mga patay. Putulin po natin, Ito po yung tagpo. Dumating na ang Panginoong Hesukristo. Nabalitaan niya na matay ang kanyang kaibigan na si Lazaro. At pagdaka nang makita siya ni Marta, sinabi niya sa ating Panginoon, ang kaibigan mo patay na. Sinabi naman ng Panginoong Hesukristo, Marta, si Lazaro mabubuhay na maguli. Sapagkat mga nakarinig ng aral o ebanghelyo ni Kristo, si Marta po ay kasakasama na ng Panginoon at ng mga apostol sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Ang sabi ni Marta, alam ko, itinuro mo sa amin, sa mga banal na kasulatan, ang patay mabubuhay na maguli. Mabubuhay na maguli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Ang tinutukoy yung ikalawang pagparito ng Panginoon. Mga iginagalang na mga kapatid at mga magulang. Sa makatwid, mabubuhay na maguli ang mga patay. Maghihintay muna silang nangatutulog sa libingan. Maghihintay muna silang, ang wika nga, mga kapatid at mga magulang, walang malay. Wala na ang ano paman sa kanilang mga buhay. Pero merong pagkabuhay na maguli na ipinakikilala sa huling araw. Alin yan? Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, makinig kayo mabuti, malalaki at maliliit, nangakatayo sa harapan ng luklukan, nangabuksan ang mga aklat, nangabuksan ang ibang aklat. Makinig kayo, tandaan ninyo, may 2 aklat, Nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat, 2 uri ng aklat, na siyang aklat ng buhay. Ayan, makinig kayo. Nangabuksan ang ibang aklat. Ano yun? Ito ang aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay, ang nakasulat dyan, ang pangalan ng mga taong bagaman nangamatay, sila po ay mga buhay sa Panginoon. Ang aklat ng mga anak ng Diyos na hindi itatapon sa impyerno. Kaya naman, sino yaong tinatawag na papasok o itatapon sa impyerno at alin yung unang aklat na binabanggit? Nangabuksan ang mga aklat. Ayan. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kani-kanilang mga gawa. Ang wika ni Marta, Panginoon, alam ko mabubuhay na maguli ang aking kapatid na si Lazaro. Sa mga huling araw, sa ikalawa mong pagparito, sa araw ng paghuhukom. Bakit bubuhayin ang mga patay? Para hatulan ayon sa mga nasusulat sa aklat na tinatawag na aklat ng kani-kanilang mga gawa. Kung ano ang paraan ng pamumuhay ng tao, nakasulat yun doon. Kung ang isang tao'y babaero, kung ang isang tao'y lasenggo, kung ang isang tao'y manlulupig, manluloko, kung ang isang tao'y paimbabaw sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, amen, praise the Lord. Wala namang gawang kabanalan. Hindi naman nagbabasa ng Biblia. Wala naman naiintindihan sa Biblia. Mga kapatid, 21:8 ang kanilang bahagi. Sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Dadapwat ang kanilang mga pangalan, na ang pangalan nila'y nasusulat sa mga aklat ng buhay. Ang wika ng mga banal na kasulatan. Hindi po sila itatapon sa impyerno. Ang mapapasulat lamang sa aklat ng buhay, sila lamang ang pinagtataanan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sila nga yung mga anak ng Diyos Sila nga yung mga iglesia ng Diyos na natiling tapat sa paglilingkod hanggang kanilang mga kamatayan. Sila nga yung nagsisitulad, unang Tesalonica 2:14, sa unang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinularan nila ang mga mabubuting gawang kabanalan ng mga iglesia ng Diyos. Hebreo 13:16, to do good and to communicate. Ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, pangangaral ng ebanghelyo. Huwag ninyong kalilimutan, sa gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod sa inyo. Itatapon ba ng Diyos ang naging kaluguran niya? Hindi. Hindi tatapon sa impyerno yan. Papapasukin yan sa buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang tatlong ito ay magkakahiwa-hiwalay. At ayon po sa Panginoong Jesucristo, ano ang tunay na kalagayan ng mga patay?
At ano ang iniaaral sa atin ng paksa nating ito sa atin sa huling araw? San Juan 11:11. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus. At pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Si Lazaro patay, pero ang wika ng Panginoong Hesus, si Lazaro ay natutulog. Yan ang katotohanan, natutulog lang ang tao pag namatay. Ako, pag patay na. Kaya sinasabi ko sa aking asawa, sa aking mga anak, pag patay na ako, huwag kayong iiyak. Natutulog lang ako. Natutulog lang ako. At huwag ninyo akong iiyakan, sapagkat kung ako'y mananatili sa ganito kong kalagayan, na wala akong iniisip kung hindi kung paano ko ipapahayag ang kaligtasan una sa aking sariling sangbahayan, sa aking pamilya, sa aking mga pamangkin, sa aking mga apo, sa aking mga kapatid sa laman, sa lahat ng aking pinisa, sa lahat ng aking kamag-anak. Charity begins at home. Kung paanong hinanap muna ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kababayang mga Hudyo at mga Israelita, gayon din ang ginagawa ng inyong lingkod. Kaya ako'y lagi kong pinagduduldulan sa inyo na aking mga pamangkin, magbasa lang kayo, makinig lang kayo. Ito'y hindi para sa amin, hindi ito para sa akin. Para sa inyong mga kaluluwa. Umalis na kayo dyan sa mga Birhen Maria ninyo. Kalunsad, Lorenzo Ruiz, Papa sa Roma. Diyan ako nagngingit-ngit sa inyo, mga pamangkin ko, mga hipag ko, mga bilas ko, mga mahal ko sa buhay. Nagsusumiksi kayo sa impyerno, hindi nyo naiintindihan. Yan ang Antikristo. At kayo namang kapatid ko sa laman, na iglesia ni Manalo, mabuti pa si Manalo sa inyo. Mga kapatid, pagpasok ko sa bahay ninyo, punong-puno ng litrato ni Eranio, ni Manalo, ngayon ng apo. Nasaan ang Panginoong Jesucristo? Wala, si Kristo'y tao. Ay, nako, ginagawa ko ang lahat ng bagay para alisin kayo sa impyerno. Bahala kayo sa inyong mga buhay. Kahit nakamag-anak ko kayo, pagdating sa langit, wala ng asawa, wala ng anak, wala ng kapatid, wala ng kamag-anak sa laman. Pare-pareho na tayo sa kaharian ng Diyos kung kayo'y naroon. Pero, hindi kayo makakasama sa langit kung kinikilala ninyo si Kristo'y tao. Kung mas marami kayong panalangin kay Birhen Maria, kay kalunsad sa mga papa sa Roma. Okay, magagalit sa akin. Sasabi lang ako ng totoo. Sa makatwid, ang mga patay po ay natutulog. At kung kailan nga po nabanggit at nabasa ni kapatid na Cirilo sa inyo, sa mga huling araw sa ikalawang pagparito, mabubuhay muli ang mga patay para hatulan. Totoo po baga iyan? Nabanggit din lamang natin ang pagkabuhay ng mga patay sa libingan. Ilan po baga ang uri ng paggising ng mga patay na mga tao na ipinakikilala ng Biblia sa araw at oras ng kanyang ikalawang pagparito? Sino ba? Ang unang mga bubuhay na mag-uli, mga kapatid at mga magulang. Buksan po natin ang unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din naman ang bababa na mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. Meron pong unang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sa ikalawang pagparito, habang nakikita ng mga taong bumababa sa kalangitan, ang Panginoon, ang Kordero kasama ang laksa-laksa niyang mga anghel. Ang wika ng Santong Sulat. Sa unang Tesalonica po, 4:16 at 17, ang mga nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na mag-uli sa mga patay. Kung halimbawa, buhay pa ako, si kapatid na Cirilo, tayo, buhay pa. Halimbawa, bukas sa makalawa, dumating at buhay pa tayo. Ano mangyayari sa atin ang mga buhay pa na nasa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Makinig kayo. Kung magkagayon, tayo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nangabubuhay,
na nangatitira, anong gagawin sa atin? Aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, sa Panginoon tayo magpakai kailanman. Hindi mauuna sa atin si Lazaro. Si Lazaro mabubuhay. Alam natin, nabuhay na si Lazaro, pero pinatay pa uli, pinag-usig. Ayon sa Biblia. Pero meron pa uling pagkabuhay si Lazaro. Napakaswerte ni Lazaro. Isipin ninyo yan. Napakaswerte ni Lazaro. Nabuhay. Namatay. Pagkatapos sa ikalawang pagparito, bubuhayin pa uli. Yung ipinakita kay Lazaro, yun example. Ang wika nga ng Panginoong Jesucristo, ang ikinamatay ni Lazaro ay upang luwalhatiin ng tao ang Diyos. Ito ikay nangyari sa ikaluluwalhati ng Diyos. Paano naluwalhati ang Diyos ng buhay ng Panginoong Jesucristo si Lazaro? Nakilala nila si Kristo, ang Diyos. Kaya nang hindi pa sumasampalataya si Marta, sinabi ng Panginoon kay Marta, nasaan si Lazaro, bubuhayin ko. Panginoon, Panginoon! 4 na araw nang nabubulok, wag na. Marta, hindi ko ba sinabi sa iyong ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay na walang hanggan? O hindi nung makita nilang binuhay nga ng Panginoon si Lazaro, naluwalhati nila ang Diyos. Nakilala nila ang Diyos. Yun ang Kristo, ang nagkatawang tao. Napakaliwanag po, mga kapatid. Yun ang kaugnayan. Kaya itinuturo sa atin sa huling araw na ito kung bakit tinuturuan tayo ng magiging kalagayan ng mga patay para luwalhatiin natin ang Diyos sa ating Panginoong Jesucristo na siya rin ang magbibigay ng buhay sa atin kung tayo man ay mamatay o kung tayo man ay buhay pa sa ikalawang pagparito. Siya po ang magdadala sa atin sa langit. Para hindi na tayo makakita ng kamatayan magpakailanman. Sa makatwid, merong unang pagkabuhay na maguli. Kapag merong unang pagkabuhay na maguli, meron pong ikalawa. Totoo ba yan? Basahin po natin. Apokalipsis 20:5. At ang iba sa mga patay, makinig kayo, sa ikalawang pagparito, kung kailan man yon, hindi ko nalalaman, walang nakakaalam, ang Diyos lang, kung kailan siya pariritong muli. Ang itinatanong natin, anong katunayan na merong pagkabuhay na maguli na ikalawa? Ayon sa Biblia, Apokalipsis 25. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Sa makatwid, yung mga namatay kay Kristo, yung mga iglesia ng Diyos na mga banal, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, in the second coming, sila ang unang mabubuhay sa libingan. Kasama tayo, kung buhay pa tayo, nasa iglesia tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. At pagdating natin sa langit, mabubuhay tayo roon ng 1,000 taon. Bakit nga? Totoo ba yan? At pagkatapos ng 1,000 taon, ang wika, hanggang sa maganap ang 1,000 taon, at kung maganap na ang 1,000 taon na tayo nasa langit na, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bakit Satanas? Si Satanas ay espiritu rin. Paano mo kakalaga ng espiritu? Yung mga makasalanang natutulog sa libingan, yun po ang katawan ni Satanas. Yun ang mga demonyo niya, yung mga masasamang espiritu niya. Kung merong ipinakikilalang katawan ni Kristo na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, meron pong katawan ng Diablo, katawan ni Satanas. Yan ang mga iglesia na antikristo. Yan ang mga hindi tumanggap sa Panginoon at sa kanyang mga salita. At kung maganap na 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan, sa libingan. At nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nangakatayo sa harapan ng luklukan, nangabuksan ang mga aklat. Ito na nga po. At nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayan.
lahat ng nasa libingan, pagkatapos na makasama tayo ng 1,000 taon, yun ang ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo na meron pang natitirang 1 araw ng Sabat sa langit. 1,000 taon. Alamin ninyo ang wika ni Apostol Pedro sa kanya pong 2 Pedro 3:8 na ang 1 araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa mga tao at ang 1,000 taon sa atin tulad ng 1 araw sa Diyos. Yun ang itinatalaga niya, araw na pamamahinga, 1 araw sa Diyos, 1,000 taon sa kanyang mga anak na ipaghahari natin kasama ang Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian sa langit. Minsan po ito ay isinesermo namin sa mga lansangan, meron pong isang taong nakikinig na nagtanong po sa amin, kapatid na si Rilo, papaano po yung mga tao na matagal nang nangamatay, halimbawa sa mga dagat, sa mga ilog, kinain ng isda. Yung mga nalalaman natin ang sanglibutang ito kung ilang libong taon na. Kung hindi man natin pinaniniwalaan ang mga karunungan ng mga scientists na kung ilang bilyon taon na raw ang mundong ito. Sabihin na natin ito'y pumapasok pa lamang sa 7,000 taon, siguro po bilyon-bilyon na rin ang mga taong namatay sa iba't ibang paraan, sa karagatan, sa mga ilog, at sa kung saan-saan na ang kanilang mga bangkay ay hindi na nasumpungan o natagpuan. Ang iba'y kinain ng buhaya, kinain ng pating. Mabubuhay din po ba gayon para hatulan din? Buksan po natin o ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng mga kasulatan. Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 13. At ibinigay ng dagat, ayan, dagat na, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades, mga libingan, ang mga patay na nasa kanila. At sila ay hinatulan bawat isa ayon sa kani-kanyang mga gawa na nangapasulat sa aklat ng mga gawa. At 20:14, saan sila itinapon? At ang kamatayan at ang Hades ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang 2 kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre. Ang 2 kamatayan, ang kamatayan magpakaikailanman sa kaparusahan ng Panginoon Diyos. Napakaganda po ng itinuro sa atin ng Diyos. O di ngayon tayo hindi na mga mangmang. Hindi na tayo magkakasala. Tayo po tinuruan na, naging matatalino na tayo. Itinuro sa atin, tayo may 3 dakilang sangkap, ang katawang panglabas, ang pagkataong loob, yung kaluluwa, ang espiritu o hininga ng buhay. Pag namatay ang tao, wala nang pakiramdam, wala nang nakikilala, wala nang pag-ibig, wala nang alaala, wala na. Basura na tayo, pagpatay na itong katawan lupang ito. Mga kapatid, dadapwat ang 3 dakilang sangkap magkakahiwa-hiwalay. Pagpatay na ako, ang katawan lupa babalik sa lupa. Dito ito kinuha. Ang hininga ng buhay babalik sa langit, sa Diyos na nagbigay nito. Ang kaluluwa ko, yung aking pagkataong loob, ito po ay kasamang matutulog sa alabok ng lupa at mag-iintay ng 2 pagparito. At sa unang pagkabuhay na maguli, ang unang mabubuhay at kung kailan yan sa 2 pagparito ng Panginoon. Sa 2 pagparito para maghukom, pero uunahin muna yung mga namatay kay Kristo sa mga gawang kabanalan. Ang nangamatay kay Kristo, sino nangamatay kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Huwag po kayong magagalit, Hindi po unang mabubuhay ang mga namatay sa simbahang Katoliko. Kay Birhen Maria, kay Lorenzo Ruiz, kay Kalunsad, kay Martin Lutero.
Kung kani-kaninong pangalan, hindi. Kay Felix Manalo, hindi po. Hindi po kayo mabubuhay na maguli una-una sa unang pagkabuhay na maguli. Ang nangamatay lamang kay Kristo. Ang gumawa ng kabanalan. Ang sumampalataya at naglingkod sa Kanya sa loob ng Kanyang iglesia na siyang bahay ng Diyos, katawan ni Kristo, na binayaran niya ng Kanyang sariling dugo, unang mga bubuhay. At kung tayo po ay buhay pa, nararamdaman ko, malapit na ikalawang pagparito, marahil loloobin ng Diyos, buhay pa rin ako, hari nawa. Panalangin ko, gabit araw, kaming lahat ng mag-aanak, kasama ko ang aking mga kaibigan at mga kapatid sa iglesia. Yan po. Matutulog tayo dadalhin tayo sa langit. Kung magkakayon tayong nangabubuhay pa, aagawin kasama nila sa kaharian ng Diyos sa langit. At kung maganap na ang 1,000 taon, yung sabat ng Diyos, 1,000 years natin sa langit, bababa muli ang bagong Jerusalem, ang bayang banal. At kapag nakita na tayo ay bumababa, mga magulang at mga kapatid, pagkatapos na 1,000 taon, binuhay naman si Satanas, yung mga iglesia ng Antikristo, yung nagpatawag ng Vicarious Filii, yung iglesia ika daw ni Kristo, na si Kristo'y tao, ang obispo'y mga sugong anghel. Ay nako, Panginoong kong Diyos, talagang winawalan niyo ng kapurihan ng Diyos. Sa ikalawang pagkabuhay kayo, kasama kayo ni Satanas, itatapon kayo sa impyerno. Huwag kayong magagalit sa akin. Mag-aral kayo. Kaya nga, bakit ito itinuturo sa atin at bakit ipinapayo ito? Ano ipinapayo sa atin sa araling ito? Apokalipsis 26, mapapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sa mga ito, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. Ano po ang dapat nating nasaing magkakapatid sa huling araw na ito pagkatapos na mapakinggan natin ito? 20:15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, itinapon, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Binanggit sa atin kanina at nangabuksan ang mga aklat. Ayan po. May unang aklat na nabuksan sa ikalawang pagparito. At nangabuksan ang ibang mga aklat na kinasusulatan ang wika ng aklat ng buhay at ang lahat ng mga binuhay sa ikalawang pagkabuhay na maguli, ang lahat ng mga masasama na binuhay na maguli, hinatulan ayon sa kani-kanilang gawa na napasulat sa aklat ng kani-kanilang mga gawa, the books of their acts. Ang aklat ng kanilang mga ginawa sa lupa, nakasulat doon, at doon sila hatulan. At yung ibang aklat, ang wika nga sa atin, mga kapatid, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, sa makatwid, kailangan mapasulat tayo sa aklat ng buhay. Meron tayong aklat ng mga gawa. Kailangan ang mga nakasulat sa aklat ng ating mga gawa, lahat ng kabanalan. At ang lahat ng kabanalan ginawa natin, siyang magbubunsod sa atin upang ang pangalan ay isama sa aklat ng buhay. Mga kapatid, para wag tayong itapon sa impyerno. Paano mapapasulat? Huling-huling tanong. Paano mapapasulat ang pangalan natin para makarating sa langit sa aklat ng buhay? Filipos 4:3. Oo, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na yung ingatan ang mga babaeng ito, mga kapatid sa iglesia, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa ebanghelyo, napagod, nagtrabaho, saan? Sa ebanghelyo. Papaano? At kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ayan. Ipinagtatagubilin ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong.
Ingatan mo ang mga kapatirang ito, itong mga babaeng ito. Sila'y kasama namin ni Clemente at ng iba pa naming mga kamanggagawa na nagpagal, na naghirap, nagtrabaho sa Ebanghelyo. Ang ibig lang sabihin, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa tanggapin po ninyo o sa hindi, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, itong araw at oras na ito, patuloy kaming nangangaral ng Ebanghelyo sa inyo. Anong natitiyak namin? Kung kami mamatay sa paglilingkod na ganito sa Panginoon. Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang kamatayan, hanggang wakas. Sila ang maliligtas. Bakit? Nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga anong kabilin-bilinan ng Diyos sa atin? Hebreo 13:16. Basahin natin sa Igles. Hebrews chapter 13 and the verses 16. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Sa Tagalog, ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral, communicate, pamamahayag. Huwag ninyong kalilimutan. Bakit? For with such sacrifices, sa ganitong mga paghahandog ninyo, ito ang ating pagsamba. Sa ganitong inyong mga pagsamba sa Diyos. Ang Diyos totoong nalulugod. Kung nalulugod ang Diyos sa atin dahil nangangaral tayo ng katotohanan, itatapon ba niya tayo sa impyerno? Hindi po. Kaya nga tama, sabi ni Apostol Pablo, hindi kami katulad ng iba, sumusuntok sa hangin. Kami po na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pag nangaral kami, syertong-syerto, tiyak na tiyak, bullseye. Mga kapatid, hindi po kami naninira. Kaya kung nababanggit namin yung pagsamba ninyo sa mga larawan, yung paghalik ninyo sa kamay ng mga papa sa Roma, yung pagtitirik ninyo ng kandila kay Birhen Maria, kay Lorenzo Ruiz, kung sino-sinong matagal ng mga patay, at kayong mga protestante na anak ng simbahang katoliko, diyan kayo nang galing, kaya meron pa rin kayong krus. May krus pa rin ang tuktok ng inyong mga simbahan. Nangakaabito rin kayo, nagbibinyag din kayo ng bata. Ang mga sermon ninyo, wala rin direksyon. Hallelujah, amen, praise the Lord, amen. Nako po, Panginoon ko, anak nga kayo ng tinatawag na dakilang Babylonia, pareho rin kayo. Ito po ang aming naipaglingkod sa inyo sa gabing ito. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa ating lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Maghari nawa sa ating lahat ang kanyang kapayapaan. Magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa gabing ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaibigan na nakikipag-aral, sa lahat ng mga tunay na mga mananamba sa espiritu at sa katotohanan na nasa iba't ibang dako ng sanglibutan, sa loob at labas ng ating mga tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong lahat, hanggang sa darating po natin muli na mga pag-aaral.